Inamin ni Junmar Fajardo na nagkulang siya sa depensa dito kay Isaac Go doon sa game nila kung saan natalo sila sa Terra Firma. Sinabi ni Junmar sa interview pagkatapos ng laro na dapat daw sa susunod ay maging mas maganda yung close out niya dito kay Isaac Go para hindi nakaka-score ng mga 3 points. Sinabi rin ni CJ Perez na hindi na automatic ang panalo sa Terra Firma ngayon dahil ibang iba na yung kanilang lineup. Actually, kung titignan niyo ang lakas na nung lineup ng Terra Firma, itong si Wamit Johnson at si Stephen Holt, isa sa best backcourt ngayon sa PBA. At yung kanilang frontcourt, si Luis Anggalang, Kema Carino, itong si Isaac Go, si Andres Cahilig, si Javi Gomez de Leaño. Malalaking mga player ito. At yan ang dahilan kung bakit maraming nahihirapang mag-match up sa kanila. Nakita natin ang nangyari. Itong San Miguel, ang ginagawa usually ay 4-guard lineup. Dahil nga si Vic Manuel hindi masyadong ginagamit ni Coach George Gallant. Ang nagiging problema pag maliit yung power forward ng San Miguel like Don Trollano, syempre ipopostihan lang yan ng malalaking players ng Terra Firma at doon sila natatalo. Kaya sa tingin ko dapat sa susunod na game itong San Miguel Beer, gamitin na sa power forward itong si Rodney Brondial at si Motaw Tua. Dahil kung gagamitin nila si Don Trollano, popostihan lang yan nung mga nila Isaac Go. Ito sila Sanggalang, yung malalaking players ng Terra Firma. Kaya magiging problema talaga yung height dito sa SMB. Kaya sa tingin ko, kinakailangan gumawa ng adjustment itong San Miguel Beer pagdating dito sa kanilang lineup. Ngayon, pagdating naman dito sa rotation nila, kinakailangan din syempre ayusin yan. Mukhang nakasama yung pagiging off the bench ni CJ Perez dahil nag-struggle siya nung umpisa. Pero kinakailangan din syempre bigyan ng credit yung depensa nitong Terra Firma. Kaya sa ngayon, tignan natin kung anong adjustment ang gagawin ni George Gallant para maiwasan ang pinakamalaking upset sa history ng PBA. Tinapos ng Barangay Ginebra ang playoff hopes nitong Magnolia Chicken Templados kagabi at tinambakan nila ito. Mula umpisa hanggang huli, hindi nakahapon ang Magnolia. Naka 36 points si Christian Stan Hardinger. Nung actually first half pa lang nag-dominate na siya at walang nagawa ang Magnolia. Nakita natin si Paul Lee, 6 points lang ang na-shoot at hindi ito ang unang pagkakataon na nag-disappearing act si Paul Lee pagdating ng playoffs. Kaya marami nga nagsasabi mukhang panahon na para i-trade na talaga ang nasabing player. Dito sa nangyayari sa Magnolia, madalas nababatikos yung coach o di kaya yun namang management. Pero sa nangyaring game kagabi, nakita natin na si Mark Baroka lang talaga pumupukpok dito sa Magnolia. At mukhang kinakailangan nila ng additional na tulong. Si Paul Lee sa tingin ko dapat i-trade na to. Kung papalitan si Coach Vic Tolero, dapat si Paul Lee ay mapalitan na rin. Pwede nang i-trade yan kay Mikey Williams. Kung gusto pa bumalik ni Mikey dito o di kaya kay Shawnee Winston. Pwede na rin kay Stephen Holt o kaya kay Arvin Tolentino. Maraming pwedeng i-trade dito kay Paul Lee pero sa tingin ko hindi naman nanalo Magnolia kung ganito ang lineup na gagamitin nila. Pwede na rin nilang isabay na i-trade itong si Abueva. At sa ngayon, mukhang magpapalitin sila dapat ng coach dahil parang talagang wala silang mararating. Totoo, twice to beat advantage ang Barangay Ginebra. Pero tandaan natin ang Ginebra, wala dyan si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Kaya kinakailangan natin na kung yung lineup ang pag-uusapan, actually, lamang pa ang Magnolia dito. Totoo, nagka-injury si Gio Halalo doon sa game. Pero dapat malaking advantage yung wala si Jamie Malonzo. Kaya sa ngayon, itong Magnolia mukhang maraming pagbabago talagang mangyayari dito kinakailangan dahil medyo mahirap na talaga yung sitwasyon nila at naging intro boys pa rin sila sa ngayon. Habang naglalaban dito sa playoffs yung mga remaining teams, itong Converge ay patuloy dito sa kanilang build-up na ginagawa ngayon. Alam natin na maraming second round picks ang Converge pero gusto nilang kumuha ng isa pang first round pick para makuha kung sakasakali itong si Will Gosum o di kaya ito si Kobe Paras kung sumali siya sa PBA draft. Sa ngayon kasi nakafocus syempre lahat ang atensyon dito sa pagkuha nila kay Justin Baltasar. Kapag nagdeklara na ito, nasasali sa PBA. Pero bukod dyan, itong Converge gusto rin daw kunin mula sa MPBL itong si Encho Serrano. At may posibilidad din na si Arwin Santos baka maglaro pa dito sa dito sa Converge. Ang niretire lang naman sa San Miguel ay yung kanyang jersey number pero hindi ibig sabihin na tapos nang mag-basketball si Arwin Santos. Kaya sa tingin natin posible pang mangyari ito. Sa ngayon masasabi din natin na itong si
Converge coach Aldrin Ayo, hindi pa rin sigurado kung mananatili dyan sa lineup nila o mapapalitan. Ang maliwanag dito kung ano man ang mangyari, matindi raw ayon sa mga insiders yung ginagawang build-up ng Converge Fiber Excess dahil gusto nilang bumawi dito sa darating na season. Sa ngayon, ang gusto ng Converge ay gawing isang championship contender yung kanilang lineup. Hindi lang sila kontento na maging isang yung nandun sa mga middle teams kung hindi gusto nila na maging top team ngayon. Kaya wag na tayong magulat kung bigla sila mag-offer dito kay Troy Rosario at dito sa iba pang mga free agents para makapalakas yung kanilang lineup. Sa ngayon, pwede nating masabi na itong lineup ng Magnolia ay isa doon sa mga pinakamalalakas ng Converge ay isa doon sa potentially isa sa magiging pinakamalakas na team sa PBA. Kaya tignan muna natin kung ano mangyayari dito kapag sila ay nagkaroon na nung chance mag-rebuild, lalo na kapag tapos na ang season na to at lahat ng teams ay available na sa mga trade transaction. Sa ngayon, itong TNT Tropang Giga ay mukhang maganda ang lagay nila dahil sa nilalaro nitong si Calvin Optana. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ng management kung ano ang dapat gawin dito kay Mikey Williams dahil doon sa naging performance ni Robert Bolick dito sa NLEX kung saan naka 48 points siya. Mukhang lalong tumindi yung kagustuhan ng management na makuha na ang serbisyo nito. Dahil sa ngayon syempre alam natin na ang TNT ay gusto niyan ay mag-champion at ang iniiwasan niyan ay magkaroon ng repeat nung nakalaang conference kung saan parehong SMC teams na naglaban sa finals. Kung sakaling talunin ng San Miguel Beer itong Terra Firma, ang magiging matchup nito sa semifinals ay SMC versus MVP. San Miguel versus TNT kung sakaling talunin ng TNT itong Rain or Shine at Ginebra versus Meralco or NLEX. So yan ang aabangan natin ngayon dito. Kaya maliwanag natin masasabi na itong TNT Tropang Giga gusto nilang maging mas malakas ang TNT as much as possible at kung makukuha nila si Robert Bolick, napakagandang tandem yan kung kasama si Calvin Aftana at si Brandon Ganuelas Roser. Kaya sa tingin ko, ito ang gagawing plano ng TNT dito sa off-season. Kunin itong si Robert Bolick para maging isang super team na talaga itong TNT Tropa. Kapag nagkataon, masasabi natin na on par na yung kanilang lineup kumpara dito sa San Miguel Beer at dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, syempre, ang magdedetermine dyan ay kung sino ang pwedeng maging kapalit nitong si Robert Bolick. Dahil syempre, ang NLEX naman gusto rin niya na makakuha ng malalakas na player na pwedeng ipalit dahil syempre napakataas ng trade value ngayon dito si Robert Bolick lalo na kung siya ay manalo bilang best player of the conference. In the meantime, nakafocus muna si Coach Chot Reyes dito sa serye kontra ROS. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si John Ray Marquezuela, John Mark Cantos, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., JJ Sibum, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Malyari Macarinas, Mike Miradora, Jonald Malyari, Romeo Conchada, John Mike Winky, si Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Luis Alon, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jason Mendoza, si Enju, si Dexter Domer, Anthony Alon family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.